National Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:07 sa aga. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Dali na, tukibot ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Dali na, tukibot ang mangugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kakultura. Tukib, Western Visayas. Tukib, Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tungtong alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Sa problema Tag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. teknolohiya. Tukibot, dali na, Adlaw kita sang Miyerkules, punta ang Western Visayas. Mayo 20, 2026. Tukibot ang mangugar sa rehiyon. Welcome na sa panibago naman nga episode sang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Tukib, Western Visayas. Akong inyo katukib, kaupod ninyo Hope Torrechante. Tukib, Western Visayas. Dali na, And as usual mga kaabyanan, another day, another topic, another guest ang aton makaupod. tukibunta ang Western Visayas. Dali na, Subong nga adlaw sang Miyerkules mga kaabyanan, no, sa sininga episode sang programa Tukib, mapalaron kita kay teknolohiya. pagaupdan kita in a while Tukibot, dali na, sang bag-o nga Regional Director sa Department of Science and Technology. dali na, tukibot. Siya ang bag-ong RD, no, sang DOST Negros Island Region. Kasaysayan kag kultura. Recently lang, or last week lang, no, nagpanumpa sa katungdanan. So makaupod naton later via Zoom, no, si Dr. Naomi Cosette Luis, ang bag-ong Regional Director sa Department of Science and Technology Negros Island Region. Visayas, dali na, Actually, hindi ini first time ni RD, no, nga mag-guest sa Radyo Pilipinas Iloilo. teknolohiya. Nakaupod na siya nato, no, last year I think sa Handa Pilipinas kay siya man, no, ng aton nga na interview. And also naka-interview man naton siya sang ano pa siya, no, ARD diri sa aton sa Western Visayas DOST. But this time, first time naton siya nga ma-interview as the Regional Director gid yan, no, sang Department of Science and Technology Negros Island Region. That's why very happy kita, no, nga makaupod, no, sa sininga aga ang DOST NIR RD. Fresh na fresh pa ni ang appointment ni RD Luis, no? Tukibunta ang Western Ibaloon naton, pinaagi kay Regional Director Luis, no, kung ano bala ang mga priority projects, no, sa idalom sang iyang liderato bilang bag-ong RD sang DOST NIR. tukibunta
ano ba lang mga pagatutukan no sa Department of Science and Technology dira sa Negros Island Region Sa rehiyon libo subong nga 2026 no and beyond. sayang kag kultura. Tukib Ay kung madumduman nyo mga kabyanan, ang first episode sang Tukib, ang aton nga nakaupod, no, ang Regional Director sang Department of Science and Technology, Western Visayas. So ginpamangkot man naton si RD, ano ba lang mga priority projects tukib unta or priority programs no sang DOST Region 6. So this time naman niya ibaloon naton mga priority projects no ang direksyon sang DOST NIR, especially nga may ara na sila no sang bag-ong nga regional director. tukib unta ang So tutukan na mga kabyanan ng aton nga interview no with RD Naomi Cosette Luis. libuton ta hibalon ta kasaysayan kag kultura. By the way, congratulations sa province of Iloilo no kay kahapon no sa sesyon sang Sangguniang Panlalawigan ginaprubahan na no ang resolusyon nga nagapahanugot kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga magbato no sang more than 344 million pesos nga bulig o kon suporta sa idalom sang Sayas dalina bawat barangay makikinabang sang Office of the President. sa problema pinaagi sa siya. So suno gani kay Vice Governor Lian Dibuque, ang Iloilo Province ang may pinakamataas nga budget allocation para sa nasambit nga programa kung sa diin 344 million no ang kada barangay, wala sang may mabilin nga barangay, kada barangay sa probinsya sang Iloilo may ara sang 200,000 pesos nga mabaton. But of course, ang 200,000 pesos ngayon na mga kabyanan, tungaon no, ang 100,000 pesos para sa Bagong Pilipinas Barangay Scholars. Ang mga And syempre, ang another 100,000 pesos para naman niya sa mga barangay identified nga mga priority projects. tukibon ta ang So, good news for the province of Iloilo. tukibon ang mangugar sa rehiyon. Meanwhile, mga kabyanan, i-check naton ang aton nga lakat sang panahon and also no ang aton nga padayon nga pagbantay sa lakat or sa aktibidad sang Bulkang Kanlaon. Panahon, hibaluan ta, kanlaong bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Unahon naton mga kabyanan sa bahin sang DOST Pag-asa kung kamusta ayhan ang lakat sang panahon no may arayan sang weather disturbance kay kung obserbaran lang naton yang aton kalangitan mga kabyanan kung hapon no makita naton dugo gurugal umo no ng aton nga kalangitan. Panahon, hibaluan ta, kanlaong bantayan. But kung lantawon man naton, obserbaran naton, wala man nagatupa ang ulan. Yan na. But there are areas no nga nagatupa ang ulan. May mga probinsya nga nagaka-experience man no sang pag-ulan-ulan. Kanlaong bantayan, alerto. Antes ang Pag-asa mga kabyanan, yarianay no ang aktibidad sang Bulkang Kanlaon sandig sa ginpagwa nga bulletin sang DOST FIVOX. Kanlaong bantayan, alerto. 13 ka volcanic earthquake ang nabalhag, lakip na ang isa ka volcanic tremor nga naglawig naman sang 8 minutos. Samtang ang sulfur dioxide emission o kun ining asupre no nga ginpagwa sa Bulkang Kanlaon kahapon nga adlaw Mayo 18, Safe, stay ready. 962 tons. Wala naman sang may nabalhag or na monitor no nga crater glow o kon banaag. Panahon, hibaluan. Kag wala man sang may nabalhag nga ash emission o kon pagbugas sang abo sa makaligad nga 24 oras. So that's it no para sa update sa aktibidad sang Bulkang Kanlaon.
Balikan lang natin later, no, ang DOST Pag-asa para naman niya sa lakat sa nga panahon. Philippine Standard Time, 10:17 sa aga. Ibon ang mga solusyon sa problema, pinagi sa siyensya kag teknolohiya. Dali na Tukibonta ang Western Visaya. Tugibuntang Western Visayas and of course ang Negros Island region, mga kabiyanan. Baruan taga Kay sa aton nga pagbalik makaupod na naton ang bag-o nga Regional Director sa Department of Science and Technology NIR, Tukibonta ang Western Visaya. si Dr. Naomi Cosette Luis. Sa pagbalik mga kabiyanan sang programa Tukib. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening. My name is Flora Diaz, Financial Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick note at Kultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong 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 pasipol-sipol mga manong sa labas pagtigil at gumalang kaya ikaw sarang bibig kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sarang bibig kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli.
Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipad sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, 10:22 sa aga. Ibon ang mga solusyon sa problema, pinagi sa siyensya kag teknolohiya. Dali na Tukibon ta ang Western Visayas. Tukibon ang mga Sa gyapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Of course, no, tukibon naton ang Western Visayas and the Negros Island region. Sini nga aga mga kaabyanan, makaupod naton, no, ang Regional Director, no, ang bag-ong RD sa Department of Science and Technology. Kay kung madumduman last week lang gid, no, ang si DOST, no, kun si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. ang nagpanguna, no, sa pag-administer sang oath taking, no, sang bag-o nga RD sang DOST NIR. So sini nga aga makaupod na naton siya, no. Ibaluon naton ano bala ang mga priority projects, no, or programs sa DOST NIR sini nga tuig 2026. So abi-abiyon naton mga kaabyanan si Dr. Naomi Cosette Luis. Hello RD, good morning. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello, Hope. Good morning. Okay man ang akong reception sa iyo. Yes, okay Yes, na okay, so- no, RD? Good morning sa tanan. Oo. Salamat gid sa pag-invite sa amon diri. Although medyo Western Visayas, nag-NIR na kita, pero Visayas cluster man kita gihapon. Yes. So, thank you for the opportunity. Yes, thank you RD also, no, sa pag say yes sa amon nga invitation, especially nga ang amon nga saklaw diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo, Western Visayas, and of course the Negros Occidental, which, no, under sa imo sa Negros Island region sa Department of Science and Technology. RD, first of all, congratulations sa imo nga appointment as the new RD, no, sang DOST NIR. So kamusta RD, no? Ano bala ang tutukan nga mga programs, no, or projects, no, sang DOST NIR under sa imo nga liderato? Okay, thank you sa nga pamangkot. Thank you man sa pagpanamiyaw, no, daw kanami man nga even though nag-separate na magid ang Negros Island sa Western Visayas, pero close man kita gihapon. Tungod sa atin man nga isa lang siya ka language, Ilonggo and all. For excited man kami diri sa NIR because of course, no, we do not start from scratch man nga ginasiling. Tungod kay since last year nag-start naman gid ang NIR, DOST nga regional office. And ginaubayan man kami gihapon sa amon nga ginatawag nga parent regions, ang Western Visayas at Central Visayas. So for NIR, excited kami kay naghugpong na bala ginatawag natin nga i-address natin ang historical regional bifurcation, meaning ang iba-iba na culture from Siquijor and Oriental and from Occidental. Pero ang project sa DOST, parehas man sa other na regions, no, nakabase sa apat na siya ka pillars. So ang pillars na ni, amo na siya ang pag-promote sa human well-being. Ada siyang amon mga projects with communities. Kung diin ginagamit namon ang science and technology
para sa health, sa education. So first, amo na siya na pillar. Ang second na pillar kay naka-promote kita sa human well-being, amo na siya ang pag-generate o pag-create ng wealth. And ang isa namon dira ka project, amo na siya ang ginatawag na Small Enterprise Technology Upgrading Program. Nga kung sabihin, madamo man no, nga mga MSMEs, like mga kalabanan no, diri sa aton, sa Visayas, food processors, ang ara sa mga services man. And then third, kay i-protect naman dapat ang wealth. So, amon man ginapasali ang amon yung mga programs sa DRRM, sa Disaster Risk Reduction and Management. And sa katapusan, amon ni siya ang pag-ensure sa sustainability. Kung diin, sa subong nabalaan taman nga medyo ga problema kita sa energy crisis, no? Tungkol sa Middle East na crisis. So, gina-promote man namon sustainability, waste management, and even ang pag-promote sa mga cleaner sources of energy like ang solar energy. So, dira siya ga-revolve ang ating mga programa sa Negros Island region. RD, no, bag-o lang tukod, no, ang Negros Island region. Ginalantaw ni natin nga challenge sa Department of Science and Technology. It seems like nga ti do naga-umpisa gid kita sa pamuno in terms of leadership bala, no, kay ti sang una kabahin pa ya sang Western Visayas sa Negros Occidental and also Region 7 para naman niya sa Oriental and the Siquijor. So nakikita ba ni naton RD nga challenge ining pagtukod no sang bag-o nga region ang Negros Island region? Yes, insakto gid siya no ang kadalabanan gid no, not only nga ma-put up ikaw mga bag-o nga projects, but ang isa ka major challenge gid naton mo na ang ginatawag naton nga pagpugpong bala sa duha ka nagalain-lain nga culture. Amotong gingamit ko kaina nga term nga historical regional bifurcation because iba ang culture. So, ang iba ang geography. If we look at Negros Island plus Siquijor, iba ang geography sa Oriental at Siquijor, which means nga iba man dapat ang mga projects nga ato na gina-implement dira. And then ang Occidental naman, kay diri naman siya sa side nga hindi gid katama kumbaga plain naman siya, ga-identify naman kita no, sa mga lagkalain-lain naman nga projects na suited naman sa amon nga siya nga climate. And considering nga ang Negros Island, isa man siya sa pinaka-active, geologically active na group of islands na region sa Pilipinas. So, damo kita sa suluungon ng mga challenges not only sa institution, structural, maput up ka sa office, but also to ano na siya bala, ibutangan mo siya sa coherence nga dapat maisaman ang isaman tanan-tanan sa region, isa ka direction, like sa DOST, no? One DOST for you. Yes, that is correct. RD, by the way, no, curious lang, di inahamtang ang regional office sa DOST NIR dira sa Negros Island region. Ara bala siya sa Bacolod City, which is considered no as a highly urbanized city, or ara siya sa Dumaguete nga isa man sa mga naginalantaw nga progressive no dira sa may Negros Oriental. Yes. May manong kay para mabatian man sa aton nga mga viewers subong ang Baylo, ang DOST Regional Office ara sa may Negros Oriental. Okay. So subong diri kami upod sa amon man nga provincial office sa may Dumaguete. Pero may ara kami sa mga provincial officer sa may Bacolod, dito sa may Cottage Road, and then sa Siquijor, sa poblasyon, and diri ang sa Daro sa may Dumaguete. So ari diri ang aton nga regional office sa may Dumaguete subong.
Isa sa mga concern RD no dira sa Negros Island region kay ti daw like damo threats no or hazard dira sa Negros Island region may mga may Negros Trench no may Bulkang Kanlaon. So paano nato no na ginalantaw nga makabulig ang science and technology no sa disaster preparedness or DRM dira sa Negros Island region RD? Yes, so ang nanamian ako sa iyong sila nga question, kaya amo man gid na ang isa namon ka direction. Because if we need to create wealth, then we also have to protect ang wealth ng aton, hindi lang mga MSMEs, kundi ang aton nga community. Now, last year, very eventful man, kay ang Handa Pilipinas, nga Visayas leg, diri siya ginkiwat sa Negros Island region, dito sa Bacolod. So, dira natin makita na ano bala ang mga technologies available para sa aton nga komunidad, no? Para sa DRR. And excited ako kay naisabi ka initiative man no ang sa NIR, DOST, NIR. May ara kami sa ginatawag na those storybook characters, no? Resilient 4, which we hope na ma-share man namon sa mga LGUs at sa mga bata para nga mas prepared man ang aton nga children at ang aton nga community sa DRR. So gina-prepare siya namon especially ang research on DRR man diri sa region. RD, So damo gid insakto. What about naman RD no sa pagsiguro nga makalabot tubtob sa grassroots level ang mga na-mention no nga mga programs no projects ng Department of Science and Technology kiti siling mo gani kaina no yung mga in place na nga daan nga mga projects and programs ng DOST ipatuman na lang man sa gihapon no dira sa Negros Island region. So paano naton ginasiguro RD no nga makalabot gid ini tubtob sa mga kabaranggayan or mga magagmay nga mga komunidad dira sa Negros Island region? Yes, thank you. Ang isa sila nga mga ginakubra sa DOST, may isa kami ka project ang ginatawag ini siya namon nga Community Empowerment Through Science and Technology. And with this, nag-work kami with LGU, with barangays, kung diin may 5 components nga kami nga ginapasulod. Like for example, one, education. So pwede siya dira namon mapasudlan sa mga technology sa DOST. May ara man kita sa disaster risk reduction man nga component. Sa kundiin, ang iban ginahatagan siya namon sa access no sa mga like ang iya sa mga app no. Ginagamit so may handa man nga app. And then ara man kita for environment, so waste segregation. So ang pinakabuod bala nga programa sa DOST to ensure nga ang aton nga mga communities even sa kamalayuan malagot naton tungod dira sa community empowerment through science and technology. And medyo damo-damo na kay lugar na man siya gina-implement ang program. Yes. And hopefully mapasaniyog pagid no. Especially na kinanglanan natin kilalanon man kag malabot ang ining mga communities. Even sa mga island communities like sa Apo Island, for example, may ara kami to ginbutang nga daw ginatawag nga local Pi, no? Technology na siya nga under testing subong para mabalaan kung even without some internet connectivity nga sa sagwa, pwede siya gihapon makagamit sa daw local area network dito sa community. So mga amo na siya klase ng mga. Yes, actually diri sa Pungsod Pilipinas damo na gid yan no ang nabuligan sang CES program sang Department of Science and Technology. RD na mention kay ina no Bagong Tukod ining Negros Island region do like baby pa ni siya yang region no. So RD
wala man gid sang dako nga pressure, but then syempre nag-start na no ang nag-roll na dira ang Negros Island region. In fact, nag-start naman ang mga different agencies no, ang mga NIR agencies dira sa or regional offices dira sa Negros Island region. So sa inyo nga bahin ya RD, may may ginaisip, may foresee na kamo nga mga projects nga makabig nga tatak DOST NIR. Kaya syempre ang aton nga mga region sa pungsod may mga gina-implement nga halin gid ya originally sa ilang nga mga regions no. What about dira sa may DOST NIR? May ginalantaw na kita nga mga prospects no nga mga project nga tatak DOST NIR gid. Sige. Oo, amo man na siya no, ginalantaw magid namon since last year. Gintanaw namon. Ano ba lang ara sa may DOST, sa may NIR, na tatak DOST NIR. Kaya very challenging ang imo nga question kay katugod pamangkig kami sa identify. Ang mga areas nga nakita namon, amo man na siya even sa national level no, ang pag-introduce sa mga industry 4.0 technologies para nga maka-create kita bala sa ginatawag na smart and sustainable na communities. Ang isa pagid sa ginalantaw namon nga expertise would be on renewable energy man. Kaya daw nakita natin subungan, dapat makasaniyog natin ang research, especially for paano natin ma-harness. And then, isa naman siya ginalantaw, like for example, sa City Hall, no? Ang ginatawag man nga ethnopharmacology, paglantaw, no? Kung paano siya ang mga health and wellness man ng mga research. Kasi nabalaan natin na ang City Hall famous man siya sa healing island. Yes. So, ginalantaw ta paano siya natin masudlan sa science and technology ang mga practices, especially in herbal nga medicine. Another one is really, ang technologies on disaster risk reduction and management. Diri adi sa Negros, insakto to ang hambal mo kaina, nakadamo gid sa mga hazards nga present. So, among sa technologies na ginalantaw na namon, ang mga, for example, ang mga geolocation ng mga platform, like sa mga evacuation centers, no? Mull over na mo, gina-review kung ano pwede nga mga technologies para makahapos ang pag-operate din sa mga evacuation centers. And even ang pag-implement sa Industry 4.0 technologies ng ating mga MSMEs, ang paggamit nila sa AI, ang paggamit sa mga augmented reality, na-introduce man kita sa mga robotics. So on one hand, gusto siya natin nga mahalagas man ang NIR sa iban na mga regions na mas magulang sa iya. But at the same time, gusto ka man ilang taon kag ma-preserve ang cultural heritage. Kay ka very rich man di ba ang cultural heritage sa Negros Island and sa City Hall. Yes. So both sides, no, creative and then science and technology, i-meld siya natin para dira siya ang masulod ang tatak nga DOST NIR. Yes. Ang science that delivers, ang science that serves. Wow! Ginapamatian ko palang RD na excite na ako sa mga target projects ninyo kay hindi lang siya related sa science and technology or innovation, no? But at the same time, ginatandog man niya ang tourism industry sa Negros Island region, no? Tanan nga mga probinsya dira sa may nga nagabugos, no, sa Negros Island region. RD, kamusta naman niya sa bahin sang coordination or collaboration sa academe,
and also sa mga local government units naton, naka-adjust na bala kahit isang una ang Dumaguete, naga-coordinate pa sa Region 7, ang Bacolod, naga-coordinate pa sa Western Visayas. So, kamusta na RD, no? Naka-adjust na bala, and ang mga LGUs naton. So, kamusta subong, no? Ang relationships ng DOST-NIR sa mga local government units naton kay damo gidya LGU sa Negros Island region. Oo. Baby steps kita man gid, no? For the academe, well, the amat-amat naman kani coordinate kay I think familiar ka man, no? Miss Hope nga may ara ginatawag nga mga regional consortium nga halin for industry and energy, for health research, and for agriculture, no? So, ini kumbaga ginaano na naton, ginamat-amat na naton form, establish na ang halin sa 6 and halin sa 7 sa una nga mga educational institutes nga Tihor, Oriental, Occidental, mangin NIR na. So hopefully, by this year, no, or early next year, ma-establish na naton nga may ara na kita research and development consortium for industry and energy, for health research, and even for agriculture and natural resources. Now, for LGU naman, very active man, Abi. Siguro excited, magkitanan ng mga agencies ng ARI, diri subong sa NIR. And we are very much blessed, no, that everybody is doing their best para to make NIR work and be a success. So may ara naman isang Regional Development Council na na-form, and regular naman ang mga meetings ng RDC. Ngara naman gani sa Regional Development Plan. So for coordination with mga LGUs natin, ang DILG, the Perniman pang invite on how we can present man ang programs ng DOST for LGUs. But of course, ang pinakauna, pag inabi namon man nga kinanglan nga tapuson would be ang pag-complete, no, sa amon nga manpower nga component, because amat-amat pa lang gid siya ang appoint, no, selection and appointments sa aton nga mga personnel for DOST and NIR. And hopefully matapos maging siya nga year as with other nga government agencies. Or di anong imong mamensahe sa aton nga mga kabataan, no, dira sa Negros Island region nga gusto magsulod no sa patag sa science and technology? For everybody, no, especially ang atong mga gidtod nga kabataan nga kadamo gidya sang ginaatubang subong kumpara siguro sa amon nga kimpo sang una, because if we have, for example, ang aton nga mga college graduates, they are entering ang workforce na kundi may AI na, may ara sa globalization, kadako na siya katama nga basi mabudlalan sila sang ilang mga entry level nga mga competencies, di ba? May AI ka na subo nga mag-ubra sa mga memo. But I would also like to encourage ang aton nga mga youth, no, ang aton nga mga younger persons, ang aton nga mga masing gani actually ang aton nga mga adults, that for AI tools siya din naton on how to make things better and how to make us more productive. Ang pinaka-important gihapon would be what we deliver or what we contribute sa table, because nothing can replace ang aton nga mga experiences, ang aton nga relationships, and ang aton nga mga hopes and dreams. And wala sang application nga maka-replace na. And because of that, it's still important that even though medyo ako ang challenge, no, sa aton, we still continue to be present, no, to
be there for other people. Kaya ang question natin dapat, Ernie, is that how will what we have contribute to the betterment of our countrymen and the people around us. So hindi lang nakabalo kita, o hindi, but mas important, ano ang naubra natin sa ating nabalaan para makabulig sa ating panampangan. So, amo lang yun na siya siguro. Kaya kinanglan natin nga, kumbaga sa science, sabi, ginahambal man nga any discovery nga wala siya na-deliver, no? Sa kamot sa aton nga mothers or sa children or sa community is the utang siya nga wala man gihapon natin nabayaran. So everything has to reach the hands of the people that will use it. Wow. So science that serves. Wow, Tama na amazing, no? Kids, take note, no? Kay RD, Naomi Cosette Luis. RD, singit ko lang, no? Ano ka nakadugay sa Department of Science and Technology? Kag ano bala ang leadership style ni RD Luis? Medyo madugay na, no? Ano ba nila? I started sa UST 2003, so it has given me enough experience to see paano siya nag-work, no? Yes. Ang science and technology and how we deliver na siya klase nga work. Ano ko lang sa mga question ko doon, na-excite lang din ako. Yes, but before that, Ano ko si, kalugay? yes, dugay na si RD sa Department of Science and Technology kag nag-rise gid siya from the ranks, no? Si damo nga mga posisyon yung nauyatan ni RD prior, no, sa pagiging regional director. Basi may pwede mo ma-share sa amon, RD, kung ano mga notable positions sana yung imong ginpang-uyatan antes, no, ang regional director post. Sige, thank you. Na-realize ko naman. But before ako nag-DOST, I've been involved man sa industry. Nakaubra man ako sa may Victoria's Milling, kag sa may Magnolia, sa ice cream na plant. Then naka-try man ako, naka-teach man ako sa college, no? sa isa ka university, sa academe. I've also been with DTI, and then sa DOST, I started as provincial S&T director, and then nag-supervising research specialist hasta sa nag-chief, and then right now as a regional director for NIR. And for me, ang leadership direction, ang akong style of leadership is mostly knowing, no, how to optimize ang mga talents of the people around you. Wow. Because gapati man ako, no, nga you can only say nga successful ikaw if you have created your successor. Wow. So I always make myself ensure na there will come a time na hindi na ako kinanglan sa organization, and I think that will mean nga naging successful ako sa pag-groom, no, sa mga people around me. Yes. Kag hindi, Ano na siya, kumbaga, wala ginadalo ka ni RD Luis ang iyang knowledge or iyang talent, kay ginahone niya man ang mga personnel, no, or mga employees dira sa may Department of Science and Technology, no, sa idalom sang iyang leadership. RD, siguro, no, before sang last question ko, no, anong negrense bala si RD Luis, or are you from Western Visayas, RD? Kay tinauyatan mo ARD from Western Visayas region, no, sang DOST. Subong regional director sa DOST NIR. Negrense bala si RD Luis? Oh yes, oo, mismo. I was born in San Carlos City, where is sa Negros Occidental. And sa high school, no, dira ako sa Bacolod. Nag-college ako sa Iloilo. And then, amo na ang hambal ngayon sa iba na welcome home, welcome back home sa sa Negros, sa island. Isa kami, Miss Hope, sa mga original ng mga maskara, binakita, yun na, mga maskara dancers sa una. High school kami, so nag-dance yun.
Wow! So, it seems like ang first RD post no sang DOST NIR meant gidya para sa isa man ka Negrense si Dr. Naomi Cosette Luis. RD, ano ba lang gusto mo nga mabatsyagan sang mga Negrense no sang mga taga Negros Island region from the Department of Science and Technology NIR? Sige. Ang on behalf no sa mga taga DOST NIR, I would like to invoke ang support sa mga Negrense to believe that we have what it takes to make NIR a success and to make NIR work. Ang kinanglan lang is for us to trust each other and for us to believe na even though sometimes with life, there is nothing that hard work and perseverance cannot do. Daw amo na siya. And we would like always to ensure nga amo na siya hambal ni Secretary namon Solidum, kinanglan we make science be felt by the community. So agham na randam and gusto namon nga maka-develop man sa mga citizen scientists or citizen innovators, because every Filipino, actually, di ba, kaya natin mag-innovate galing kay, sometimes, hindi lang siya sa academic na setting. So, agham na ramdam, and let's work together to make NIR work. Yes, one DOST for you. Yung Yes. science and technology nga mabatsyagan, no? Sang kada pumuluyo, sang kada taga Negros Island region. RD, madamo gid nga salamat. By the way, si RD is a licensed chemical engineer. Tama ba, RD? Oh, yes. Oo, Miss Hope. Oo, chemical engineer. And, duga ko na lang flex, no? Mayara man ako, naka-utility model ako because I believe na ang Pretoria Ternatia, ang Buternate, has very good na properties as functional food and even muscovado. So, doon kami research masubong. Wow. Iba na lang na siya yan. Subihan na. Yes, wow. Queen Yes, Things, sige. no? From Dr. Naomi Cosette Luis. RD, madamo gid nga salamat no sa pag-share nimo sang imo nga experience, and of course, ang imo nga mga ginalantaw no nga mga priorities dira sa Negros Island region sa patag no sang science, technology and innovation. RD, madamo gid nga salamat. Mabuhay ka mo dira no sa DOST NIR. Sige. Thank you, Ged. Thank you sa tanan. Mayong aga. Dali na, tukibuntang Western Visayas. Dali Na batian mga kabyanan si Dr. Naomi Cosette Luis, no? Isa ka chemical engineer and of course ang bagong regional director sa DOST NIR. Bago lang initukod, no, ang Negros Island region pinagi sa isa kalay. That is why, no, nga kumadumduman do like pamuno pa no sa Negros Island region si DOST Western Visayas Regional Director Engineer Rowan Helonga. But 2025 or late 2025 nagamba si RD no nga magatakop na ang iyaman nga pag-oversee no sa DOST NIR or Negros Island region, and happy kita nga mabalaan no nga recently na appoint na gidman no ang bag-ong regional director sang Department of Science and Technology NIR in the person of Dr. Naomi Cosette Luis. ang mga solusyon sa problema. So si Dr. Cosette no isa ka Negrense no from San Carlos. Dali na, So nagserbe siya as Assistant Regional Director diri sa DOST Western Visayas.
And then nag-ARD man no sa DOST Negros Island Region, tubtob nga mangin Regional Director sa Department of Science and Technology NIR. So mismo si DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang nag-administer no sang pagpanumpa ni RD Cosette. So ginapanginbulahan sang DOST family no ang appointment ni RD Naomi Cosette. Siling pagani sang DOST Western Visayas well-deserved promotion or well-deserved appointment. Ang mangugar sa rehiyon, libuton tahibalun ta, kasaysayan kag. Actually, no, personally though na-foresee ko na gidman nga si Dr. Luis no, mangin RD sang Negros Island Region, most especially nga ti siya man ang naga-serve no as DOIC dira sa may Negros Island Region, sa man ang aton nga daw siya man ang nag-serve as a focal person, gina-interview naton especially sa Handa Pilipinas no sa mga activities dira sa Negros Island Region. So congratulations gid yan no kay RD Naomi Cosette Luis. Sabay pa no nga mangin madinalag-on ang DOST NIR. Since it's like a baby region pa man lang siya. But ang mga programs hindi na ya baby kay ang mga programs ng DOST no ipatuman sa gihapon ina sa Negros Island Region. So congratulations sa DOST NIR and nabatian naton yung mga ginalantaw, ginalook forward nga mga projects man no sang DOST NIR para sa mga pumuluyo dira sa NIR. Syempre para sa of course no ang integrations ng science, technology and innovation sa DRRM and syempre also no sa tourism, sa creative industry. Problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. So gusto natin magpasalamat kay RD no sa iyang tiyempo diri sa aton sa Radyo Pilipinas Iloilo. It's not every day nga may ma-interview kita nga regional director. So mapalaron kita no sa ilang bulawanon nga tiyempo kay tinagahatagid sila sang tion no nga ma-interview naton kag mapaalinton sa mga pumuluyo ang mga programa sang ilang ahensya. So bantayan buwas mga habyanan, of course, syempre another day, another topic, another guest no aton nga makaupod buwas. Bantayan ng mga researchers no from Capiz. Ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Halina, tukibonta ang Western Visayas. Halina, tukibon ang mangugar sa rehiyon, libuton tahibalun ta, kasaysayan kag. Buwas mga kaabyanan, bantayan ang aton nga interview no sa mga engineers or researchers or innovators dira sa may province of Capiz nga recently lang no nagdaog or nakakuha sang pwesto sa National Invention Contest and Exhibits o NICE. NICE, diba? Sa problema pinaagi sa So bantayan na mga kabyanan, diri lang sa inyo nga favorite science and tourism program sa radyo. Thank you man sa mga nagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 585 AM. Syempre kung wala pa ka mo naka-like and follow sang amon nga Facebook page, i-search nyo lang sa Facebook no Radyo Pilipinas Iloilo kag i-follow. Syempre join man kamo no sa Radyo Pilipinas Iloilo community. Thank you man sa aton nga mga katuwang technical diri sa studio si Sir Vermore Aventura. Punta ang Western Visayas, dali na.
Kag sa transmitter, si Sir John Magallanes. Mga solusyon sa problema, pinaagi sa siyensya. Ang kaupod ninyo mga kaabyanan, Hope Tarichante, kaginiang Tukib. Tukib untang Western Visayas. Tukib ang mga solusyon sa problema, pinaagi sa siyensya kag teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Halina,